Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle class sneakerhead, and welcome back to another episode of the vlog. In today's video, I'm gonna share to you all of my sneakers in my collection. So stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys, and I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, consider subscribing, by the way. And kung matagal ka na rito, tol, thank you so much for sticking with me. This is a video that I do every December. Kumbaga parang ito yung parang tradition na gagawin ko since I started doing YouTube in 2018. Inaano ko lahat ng sneaker collection ko para at least there would be a video na mababalikan ko in time. Let's say, the time na wala na yung mga sneakers or binenta ko na sila or something. Parang it's something that lang to remind me na nagkaroon ako ng ganitong sneaker before I was using or rocking the sneaker or something. And of course, I do appreciate you for stopping by and clicking on this video. If you are interested, let's go ahead and do this. Collecting sneakers in 2016. Palit-lit pa lang, pa isa-isa, ganun. Bata pa ako, mahilig ako sa sneakers pero I don't have the funds. And syempre, nagkatrabaho na, nakakaipon, so on so forth. And kahit paano nakabuild ako ng small sneaker collection. Sabi nga, the middle class sneaker collection. So again, karamihan ng mga sneakers na meron ako dito ay minsan ay pastil, outlet finds, minsan talagang pinag-ipunan. So yun, karamihan talaga middle class perspective lang talaga tayo. Gusto ko share sa inyo ano yung mga nakap ko within the past couple of years that I've been collecting and doing YouTube as well. So yeah, without further ado, simulan na natin with Adidas. Alright, so let's start off sa mga Adidas Boost sneakers. So, nahilig talaga ako sa mga NMD. Alright, so yung mga iba kong NMDs wala na. So, ito lang natitira. Actually, dalawa na lang natitira sa the rest. Pinagbebenta ko na before. So, this one is the NMD R1. And this one used to be White Boost. And kaso ang problema, ginawa ko siyang custom. Ginawa ko siyang triple black kasi nag-chip off yung paint. So, uulitin ko niyan. Actually, this pair right here was gifted by my wife. Dahil sabi niya, para tumahimik ka na, bibilang ka ng NMD. Which that time, mahal pa sila. Reselling for 12,000. Yung mga ganon. So, nakahanap ako na second hand. Nabili ko siyang second hand. Si Mrs. ang nagbigay ng pera para mabili ko siya na second hand. So, shout out sa'yo, Mrs. Wifey, Daphne. Alright, NMD. Next naman is NMD R1. Sobrang lakas ng ilaw. Di masyado makita. So, itong NMD R1 na to, as you can see, so super beat up. And dati siyang triple white, ngayon triple beige na siya. Sobrang beat. Pero ito yung usual kong ginagamit sa mga sneaker reviews. Ay mga cleaner reviews, I mean. Kasi dahil mesh, medyo madali siyang linisan than the usual. Pero ang problema, naghiwa-hiwalay na siya. So ito naman, ang plano ko talaga dito, kaya kinikip ko pa siya, aside sa sentimental value din. Gagawa ko siya ng custom. Gagawa kami ng possible na collab ni Jeno na gagawin niyang custom to na parang para sa akin. So, that's why I'm also keeping it. Nabili ko lang to na steel before. And of course, by that time talagang pag naka-NMD ka, wow, head turner talaga. Next pair, this one is an EQT Boost. Alright, so EQT Boost, this one was gifted to me by Kenneth Go. Ayan, Kenneth Go, isa sa mga sa mga tropa na resellers dito sa sneaker community. Nag-meet kami sa, I think Adidas Philippines community or something. Pero nag-start akong bumili sa kanya ng mga pairs way back in 2018. So marami na rin nakap sa kanyang mga sneakers. Ito, gift niya sa akin to. And a huge thank you. Of course, this one dahil sobrang laki niya sa akin, it's a size 11. Although 11 ako, pero di ko lang for some reason ito medyo malaki siya sa akin. So ito, i-gift ko to sa pamangkin ko dahil mas kasya niya kaysa sa akin. Pero syempre, Boss Kenneth, maraming salamat sa pair. And as you can see right there, it's a white prime knit upper with that bluish hit dito sa may sock liner and dito sa likod. Sobrang comfy ng mga to, guys. Sobrang comfy ng mga EQT. I'm not sure if they still make these right now or meron pa rin. Pero alam mo yun, one of the most comfiest, laziest sneakers in my opinion. Tsaka maporma pa rin sila up until this point. Jogger pants, ang ganda pa rin nila. Of course, nagkaroon na rin ako ng ganun dati na black. Kaso, nilet go ko na lang din. Next sneaker, this one is the i5923 or the Iniki Runner. So, ito, sobrang paborito ko to. Sobrang comfy, sobrang lazy. Alam mo yung, pangtamad na sapatos. Sobrang, alam mo yung walang form yung taas. Sobrang lambot niya. Sobrang, parang ka nakachinelas lang na, hindi ko alam sabihin, magaan, very comfy. Saka classic kasi yung dating niya with that 3 stripes on the side. Especially this one is parang yung pride of the 70s. And I used to have 2 other colorways nitong i5923. Kaso I ended up selling them. I'm still keeping this in my collection even if hindi ko na sila masyado nagagamit kasi you'll never know when sila babagay.
Alam mo yun, napaka-classic lang ng mga ganito. Next up, we do have the Adidas Gazelle in the triple black colorway. I bought this one from Ike Carlo Pahuriray. Ang tagal na nito. Tamo, sobrang linis pa. Halos, siguro wala man 10 times na nagamit to or super less. Pero ito kasi maganda kasi pang office. One reason din ba di ko binibitawan to kasi never mong malalaman kung kailan mo siya kailangan sa office na kailangan naka semi leather shoes yung attire or parang semi corpo attire. So ito hindi kasi siya mukhang sneaker eh. Tsaka yung twinning kasi namin ni Mrs. to meron siyang triple white, sa akin triple black. Pero hindi ko alam, tagalan namin di sinusuot yung sa amin na sabay eh. Comfort-wise, hindi sila ganun ko-comfy kasi alam naman natin matigas yung mga insole ng mga to, outsole-wise. Cushioning hindi masyado sa baba. Pero very sleek. Yan, sleek na sneakers na triple black with that gazelle or with that gold gazelle text dito sa side. Next up, Ultra Boost. So, first Ultra Boost ko is the Ultra Boost Uncaged in that solar red colorway. Favorite ko to, sobra favorite ko. Kahit beat, hindi naman beat. Well, medyo beat siya. Pero, alam mo yun, yung pinaka nagustuhan ko kasi dito, very comfy siya. Sobrang lambot, sobrang walking on clouds talaga. Sa ibang Boost sneakers na sinubukan ko, hindi ko nakuha yung same comfort nito. Kaya hindi ko rin siya nililet go. And especially yung colorway niya, yung solar red, maganda as in super pop talaga siya. Ando siya sa borderline ng orange tsaka ng red. So talagang pag susuot mo siya, talagang kitang-kita ka. And one of those sneakers na so talagang got me into Boost. Talagang napabilib na ako sa Boost noon. Sabi ko, Boost is life. Ito na talaga yung pumasok sa akin yung Boost is life. Sa NMD hindi masyado eh. Parang hindi ko masyadong ramdam yung Boost. Alam mo malambot siya pero it does not give out that yung super comfy na sinasabi nila. Pero na-try on ko to, dun pa lang talaga nagbago yung isip ko na talagang Adidas na talaga ngayon ang pinaka-comfy in my opinion. Especially that prime knit upper, parang medyas na talaga. Sock-like kung sabihin mo, talagang sock-like yung upper niya. Siyempre, dagdagan na natin. 3.0 Trace Khaki. Yan, yung seller, nalimutan ko na yung name ng seller. Pero ito, one of the first few Ultra Boost na nabili ko. Second hand lang din. Yung colorway kasi niya, very neutral and casual. Alam mo yun, yung you'll never go wrong with this kind of color. Parang beige. This one is called the Trace Khaki na colorway. It's a 3.0 pattern. Prime knit upper. So, ayan, napakaganda ng tayo, napakagandang pormahan, very comfy as well. Ito yung caged version. So, ayan, ginawa ko lang na hype beast lacing and all. Of course, di tayo papayag na wala tayong somewhat collab. So, naghanap talaga ako ng triple black na Ultra Boost kasi, again, very comfy sila. Naghanap ako ng office na pang-office na Ultra Boost. So, I ended up getting the Ultra Boost, Ultra Boost Haven na collab. Ayan. It's a consortium collab. Ano siya, parang all-weather or all-weather sort of vibe. Techwear na siya, parang yun, tas medyo, water resistant. Okay, so nagkaroon to ng hype. It's still reselling for a good amount right now. Although, si Del kasi yung tropa ko, inaawitan niya sa akin to. Sabi ko, kapag decided na ako na ibenta to, I will let this one go. And as you can see right there, very premium materials, leather here on the back tab, leather here on the tongue with that consortium branding dito sa likod ng tongue. Tapos, prime knit upper, and that Black Boost, grabe, ako na-inlove talaga ako sa Black Boost kasi sobrang comfy. Tas, alam mo yung hindi nag-yellow kasi ang problem lang sa mga Boost, nag-yellow sila. Leather yung insoles niya, Haven, saka Adidas. Naswertihan ko lang to, may nagpapastil. Siguro nagmamadali yung seller. Tas, nagulat na lang ako on StockX, ang taas ng resale niya. Next on the list, Adidas Ultra Boost 4.0 and that Oreo colorway na kinostom ko, ginawa kong black ang boost. Tas, pinalitan ko ng laces, yung katana laces. So ito, nabili ko to syempre kay JV Kai, no? Si JV Kai naging tropa from the sneaker group, and then nag-meet up, binili ko sa kanya to. Sobrang comfy. Tsaka to parang matagal ko na pinagkaplanuhan yung sneaker na to. Tapos nakita ko binibenta niya yung sa kanya for a steal price. 2017 ko daw nagkakamali. 2017 nung bago-bago pa lang tong mga to, nakita ko sa kanya below retail. So ako naman, chinat ko kagad and then nakipag-meet. So ending talagang gagawin ko siyang Black Boost kasi yun talagang intention ko dito. So ito, super keepers talaga sa akin to. Ayan, siya, sobrang sulit ng mga Adidas na Ultra Boost. Although you can find yung mga ganito right now sa mga outlets just sitting. So kumbaga parang personal preference na lang. Now, my last Ultra Boost, this one is the Ultra Boost 19. This is the last sneaker or last na Ultra Boost na binili ko and then ayoko na. Kahit lumabas na yung mga 20, okay na ako dito. By the way, I bought this one from Kenneth Go. Same person who sent out the EQT. Bili ko sa kanya to, resale pa.
Pero at least I was one of the first na nagkaroon ng review nitong sneaker na to. So this is the Ultra Boost 19 in that dark pixel colorway. I still kept it. They're still very very fresh. Madalang ko nalang suotin to. Actually nung pandemic, sabi ko ito yung parang gusto ko maging beaters, pero hindi rin masyado eh. Na halos iniingatan ko pa rin siya kahit ganun. Pero overall, itong mga to, very comfy. Although when it comes sa forma talaga, mas trip ko pa rin talaga yung naunang Ultra Boost. So, in time by next year yan, gagawa ako ng comparison ng mga cheap running shoes or affordable running shoes na you can find in the market. So, ito talaga kasama talaga to doon. Kasi very, pang performance-wise, ito talaga, kung pang-forma, yung mga Ultra Boost 1.0 to 4.0. Alright, next Adidas. This one is the Adidas ZX 4040 in the I Want, I Can colorway. And naging curious na talaga ako sa mga 4D. Actually, naghawa sa akin ng 4D si Boss RD. Boss RD, random dude. So yan, dahil ang dami niya 4Ds, nag-start ako mag-unbox sa kanya. So, although pinafit niya sa akin yung 4D niya, pero iba pa rin yung buong araw mo siyang suot. So, nabili ko to kay JV Kai, second hand, pero very very near dead stock. And up until this point, once ko pa lang siya nasusuot. They're not as comfy as Boost, but they're not that bad, to be honest. Hindi naman sila yung super discomfort talaga. It's just that syempre pag ganito, hinahanap mo yung comfort ng Boost. Pero overall, pwede naman, forgivable. It's just not as comfy as a pair of Ultra Boost. Pero itong mga to guys, medyo flop to mga to kasi they were selling for 20,000 pesos retail. Tas ending talagang bagsakan ng presyo, nag 50% off sa mga Adidas websites. Tapos nagbabaan talaga yung mga presyo. Although ito nabili ko to ng half of retail price. Kasi as in gamit lang siya ng once or twice tapos pinabenta na ng mababa. So gonna keep it. You'll never know when a 4D sneaker would come in handy. So yan, okay na to mga to. Alright, so Yeezy time. Yeezys. Dati baliw na baliw ako sa mga Yeezys, ngayon parang pero nagkaroon ako ng ibang mga Yeezys before. Yeezy 500, Yeezy 700. Nagkaroon din tayo ng parang tawag doon yung cream white and so on. So ending ito lang kinip ko. Yeezy 350 V2 in the blue tint colorway. Ito yung madalas kong ginagamit sa mga videos. Mag-link ako na isa sa taas kung paano ko pinaputi yung midsole, outsole neto. Binili ko yung sneaker na to for parang above retail, pero kasi mahal niya nabili dahil Japan release to eh. Mas mahal ang retail price ng Japan kesa dito. Sabi ko, gagawin ko siya ng video. So, ayun, binigay niya sa akin for that price. And up until now, I still have it. I still use it paminsan-minsan kapag trip ko. Pero, I'm not sure if bebenta ko siya. Possible ibenta ko siya, and abangan nyo dun sa gagawin kong IG page. Dun ako magbebenta ng mga sneakers ko in time, no? And then next would be yung Sesame. Ito, favorite ko talaga to. Matagal ko nang hinahanap to, and ito siguro wala nang resell dito. Ibebenta ko na talaga to, or ibibigay kapag super beat ko na. Pero right now hindi, kikip ko talaga to kasi ito yung colorway na talagang gusto ko. Sobrang neutral ng vibe na to. As in makikita mo yung gray, earth tone gray and gum. Outsole, it's dirty by the way. So, ayan, hindi ko pa sila nalilinis kasi lagi ko nasusuot tong Sesame, no? And yun, ito nabili ko lang to ng close to retail. Nag-release to mga to 11,495. So, around that price ko lang talaga siya nabili. Second hand ko siya nabili. And alam mo yun, yun yung pinakamaganda kapag nakakuha ko na sneakers na mura, yun yung mas ginagamit ko. Kapag nakuha ko yung sneaker na mahal, madalang ko siyang gamitin. Just like itong Yeezreel. Itong Yeezreel na to, nabili ko to kay Kenneth Go again. So, ito naman nung nag-release, talagang pinareserve ko na sa kanya. Pero ginawa ko, hinulugan ko siya. So, these guys were selling for 16K noon, kasabay niya yung tawag doon, Chill, yung parang Christmas light. Actually, nagustuhan ko to, sobrang pop ng kulay niya. Green, green and parang black and so on. Tapos syempre static pattern na siya. Pero after a while, parang hindi ko alam ba't ko siya binili. So, andun ako sa part na baka ibenta ko siya along with the blue tint. I'm not sure, pero abangan nyo na lang dun sa IG page na gagawin ko if I'm gonna be selling my sneakers. All black gaming ka lang tapos sobrang pop na sneaker. Ito naman muted ka, so okay naman. So ang kulang na lang sa mga Yeezys ko is a triple black or yung black static, which I don't have right now, pero yun yung next target ko sa Yeezys. And then yun na, chill na ako with Yeezys. We're done with Adidas. Wala na akong Adidas na iba. Wala na. Yun lang lahat ng mga Adidas ko. Now, let's move on sa mga odd sneakers. When I say odd, hindi ako yung
maraming collection nito. As in, pakonti-konti lang talaga yung mga binibili ko. Actually, pa isa-isa lang, ganun. For the reason na syempre, ako gusto ko sa talaga like Nikes, Adidas, and so on. Pero meron ako mga silhouettes na pumupuslet. And of course, yung iba ngayon ko palang sinusubukan. And for this year, I want to start off with New Balance. So first sneaker, New Balance. We do have the New Balance 574. And this was a pair gifted to me by Boss RD. So ito yan. Nung inayos namin yung sneaker collection niya, I'll link it on top of the screen. So nung inayos namin yung sneaker collection room niya, so nakita niya to parang extra sneaker, extra pair, tapos binigay niya sa akin. So this one is a size 10.5. Nagkataon naman na size ko siya. So ayan, this is the first time nagkaroon ako ng New Balance. First time kong nagkaroon ng chance na mag-try ng New Balance. Nung una di ko lang paano sila iporma, pero after a while, ang ganda pala nila. As in, sobrang ganda ng comfort. Number 2, durable yung mga ganito klaseng sneakers. It works with mostly anything as well, no? Even crow socks. Ang ganda. Doon lang talaga nag-start yung interest ko with New Balance. After kong nakita yung New Balance 990 V5 ni Boss RD. So, tapos, syempre, mahal yun. So, ako nakapag-try ako ng ganito. Sabi ko, ang lambot niya, pero hindi siya yung squishy. So, pwede talaga siya. Like, very durable. Sabi ko, in time, baka pwede siya maging biking shoes or something. Yung alam mo, yung pang outdoor activities talaga. And at the same time, it's free. So, huge thank you kay Boss RD for gifting me my New Balance sneaker. Next, New Balance. Ito, nabili ko to kay Sneak Peek. This one is the New Balance 997 Age. Alright, so ito siya with that gray upper, sobrang ganda niya. Dad shoe na sleek. Makita mo medyo madumi kasi nagamit ko talaga siya. At magugas na lang ako kamay mamaya kasi marami akong dinuhugasan sa mga pairs ko ngayon or na nalilinis. So ayan siya, sobrang, alam mo yung ito yung no foot fatigue whatsoever the whole day. As hindi ko in-expect na ganun yung mga to. Tapos yung gray, yung pagkaka-gray niya, syempre it's neutral, it's gray. For me, parang ang sarap niyang gamitin on any occasion. Like, pag naka-polo ka, pwede. Pag naka-long sleeves ka, pwede. Kapag naka-pang-outdoor, sobrang versatile talaga. Tapos, alam mo yun, yung pagkakagripan niya, makikita mo, yung medyo shiny pa tong toe box niya. So, ayan, sobrang ganda. At nakuha ko lang din to ng, steal price or naka-sale. Sa Sneak Peek, nung naka 40% or 70% off. I forgot, 50% off. And a huge thank you kay Mac for looking after. So, next sneakers na nabili ko din kay Sneak Peek, the New Balance 997 Sport. Ayan. So this one is the gray, parang gray day na kulay. Hindi talaga ito yung bibiling ko. Ito lang talaga. Nagkataon dahil naka 50% off yung dalawa. Might as well bumili na ako ng dalawa. Alis ma-review ko. Tapos nagulat ako, sobrang comfy pala nito. Yun nga lang, dahil nakuha ko size 10, tapos medyo snug siya sa akin. Once ko pala nagagamit. Plus the fact na binili ko to dahil si Alfonso, yung anak ko, meron siyang maliit na meron siyang ganito, 997 Sport. Kaso nangyari, dahil nag-pandemic, di man namin nagagamit yung sneakers, nakalakihan na niya. So, most definitely, di na niya masusuot. So, ako di ko alam kung ibebenta ko ba to or hindi. Pero, I don't know kung ibebenta ko kasi medyo mahirap naman hanapin yung parang gantong klaseng gray. Pero we'll see. Again, definitely check it out nyo yung magkakaroon ako ng IG page na doon ako mag-sell ng mga sneakers, items, clothes, bags, and so on. In the future, baka definitely 2021 ko na gawin yun. So ayan, New Balance, tatlong New Balance, and very comfy pala sila. You must try New Balance. Alright, another odd one to the collection. This one is my old Onitsuka Tiger Mexico 66. And sobrang wasted na to. Bro, wasted. Like, bro, look at that. Wasted. Pero sobrang kikip ko pa rin to. Kasi you'll never know kailan mo kailangan ng Tiger. Tsaka, alam mo yung Laspagan days, kapag naka-warrior mode ka lang, ayaw mo nang naka-hype beast ka. Ito kasi no-show socks, ang ganda. Pero, comfort-wise, di sila ganun ko-comfy. Parang yung paa mo nasa sahig na. Pero overall, maporma pa rin naman sila. And I'm planning to get a triple black nito in time. Pero overall, one of those sneakers na talagang sabi ko nun, gusto kong mangolekta ng Onitsuka Tigers. Ang dami lang colorway eh. Kaso that time, parang 5,000, 6,000 pesos for a pair of shoe. Parang hindi ko pa siya kaya. Vintage vibe sa niya. So medyo maganda siyang iporma ngayon. Alright, syempre, Vans. Ayan, Vans naman. Bumili ako ng isang Vans. Kasi very versatile to mga to. And I was really looking for the old school na kaso ito yung nakuha ko. This one is the Comfy Cush, iba yung cushioning niya, mas malambot na this time. Tapos medyo cream or off-white yung midsole niya.
So napakaganda, tapos suede yung uppers niya, meron siyang konting canvas on the midfoot part of the sneaker. Pero for me kasi ang mga Vans, dahil sobrang versatile, kahit saan pwede mo silang i-wrap. Tapos dahil mura lang sila, nasa 2 plus 3 plus lang sila. I bought this for 3,500, pero retail nito mga is 4,500. Kahit na anong iporma mo pwede sila, in my opinion. So ayan, itong mga to. Tsaka yung cream na laces, yun yung hinahabol ko talaga. Ayoko nung white na white on Vans eh. Gusto ko talaga itong cream. So nung nakita ko to na binebenta ni, I think that was Ren Oka. Yan, tama, Ren Oka. Siya nagtitinda ng mga, or nagbebenta ng mga, nagre-resell ng mga Vans na sneakers. So I copped this immediately nung nakita ko meron siya sa size ko. Alright, next sneaker. Ito ang pinaka-lugi ko. As in, sa lahat ng mga sneakers na binili ko, ito ang pinaka-lugi, guys. What I'm talking about is the Puma RSX. So here it is, Puma RSX in that reinvention colorway. Bakit lugi? Kasi binili ko to ng 11.5 yata. Pero retail nito mga to ay 6 lang. So ang storya kasi nun is ito mga to daw di daw magre-release. Nag-release lang to sa UK tsaka sa US. So never pa daw sila nag-release sa ibang bansa. So kasama na tayo. So I was like, uy, kung sakasakali man, bebenta ko na yung Yeezy 700 ko, kuha na, kasi maraming naka Yeezy 700. Kuha na lang ako ng Puma RSX kahit retail, at least konti lang ang meron. So kumuha ako for resale 11 plus, 11.5 or 12, di ko matandaan eh. So yun, dumating talagang review, the works, diba? Tas siguro mga 4 months after, nag-drop sila sa Soul Academy. Full size run. So, yun. Ending, maraming nakabili, and instead of me being able to resell this with a good price, ending ngayon medyo mababa na ang resell nila. So, sucks to be me dahil dito, pero I kept it kasi sila, comfy naman, tapos bouncy, tas that vibe, chunky runner. So, tsaka wala na yung Yeezy 700 ko, so wala na akong chunky runner. So, instead, dahil maganda naman yung colorway na to, red, tapos red and blue. Actually, yung red niya parang orange. I took the hit, man. Ako yung nalugi doon. Sobrang lugi ko. Alright, so ayun. So, we're done with Adidas. We're done with yung mga odd ones, yung mga Adidas, yung mga Puma or Vans, or yung mga, basta mga odd ones. So right now, we're gonna get into the Nike line yan. So, mas mahilig talaga ako sa Nike than Adidas. So, ayun, syempre ever since Nike boy, madalang lang ako mag Adidas noon, prior to mga Boost. Alright, so let's start off sa mga special ones, yung mga special na isang silhouette lang ang meron ako. Alright, so let's start off guys with the Nike Air Tailwind 79. Alright, so very classic na sneaker to. And one of those sneakers na gustong-gusto ko talaga. Regalo to ni Mrs. sa akin last year na birthday ko. So 1 year na pala sa akin to. And as you can see right there, buong-buo pa rin naman siya. Although yung spikes, syempre, because of usage talaga mabubura sila. Pero sobrang comfy na mga to, guys. And sobrang durable. Tapos number 2, mura lang sila, 4,500 lang. Deconstructed na yung tang. Tapos basta ang ganda sobrang simple, sobrang ganda ng vibe. This one is the first ever sneaker na nagkaroon ng air unit. Pero di makikita kasi hindi siya visible, okay? Ang pinakaunang sneaker na nagkaroon ng visible air unit is the Air Max 1, which we'll talk about in a minute. Pero ito, meron tong air technology na hindi nakikita. Alam mo yung piece of history on your feet, nandito. And with that black colorway, you'll never go wrong. Ang daming forma din ang pwede dito. Marami nagsasabi poor man's Sakay daw to. Medyo disagree ako doon. Although ako nasabi ko rin yun before na parang siyang poor man's Sakay. Pero mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung parang malapit talaga sa Sakay. Pero ito, it's a sneaker of its own. I mean, sitting lang sila, guys, di kayo mahihirapan. You can find them sa mga Nike parks, sometimes for under retail. Sobrang sulit ng mga to, guys. No hype needed. Pero for me, kumbaga, it's a bang for your buck. And of course, a huge thank you kay Mrs. again for the gift. Thank you po. So, ayun. Ito naman, guys, yung sinasabi kong parang Sakay. So, this one is the Nike Daybreak SP in that gray and black colorway. Ito talaga, Sakay vibes talaga siya. As in, yan talaga ang Sakay. So, yung outsole niya, yung midsole niya, yung uppers niya, talagang yun na talaga yung Sakay. Yung nangyari lang sa Sakay is double stack talaga siya. Like, double swoosh, double tongue, double... Alam naman natin yun, diba? Kung poor man's Sakay, ito na yun. Okay, wala nang iba yun. Wala nang iba talaga. So, this one, again, nakuha ko to sa Nike online, Nike PH, and for 4,990. So, 5,000 pesos plus shipping. So, umabot siya ng 5,500. First pickup ko to of 2020. Ito, nagamit ko to ng mga 4 times pa lang siguro talaga up until this point. 4 or 5 times, sabihin na natin.
Pero sulit siya. It's not as comfy as yung Tailwind Mas ano yung Tailwind, mas comfy ang Tailwind para sa akin. Ito hindi masyado. Pero aesthetics wise, kuha mo na yung Sacai vibe talaga. Sa, kumbaga, on the middle class perspective, kung nagtitipid ka, wala kang budget pambili ng Sacai, ito pwede na to. Tapos neutral pa yung kulay niya. So, ang dami mong pwedeng gawin na ano, ang daming fits na pwedeng gawin dito. Ngayon, another sneaker. Ito, niregalo lang din sa akin to. Thank you so much. Boss RD. So, ayan. This one is the Nike Daybreak na undercover Jun Takahashi na collab. Alright, so makikita mo yung protrusion niya dito sa likod and so on. So, it's a, parang ito, ano lang, meron lang siyang protrusion dito sa likod, pero the rest is mostly the same. Even yung materials nga lang is nylon. Tapos, so, super makapal, long-haired suede dito sa harap and dito sa likod. Actually, medyo nagustuhan ko talaga to. As in talagang nung nakita ko paano siya i-rock. Kasi hindi ko talaga gusto ang yellow na kulay. Pero nung nakita ko yung ibang, like sa IG ko paano nila i-rock yung mga ganito, natuwa talaga ako as in. Kaya ending, syempre, natuwa talaga ako dito. And a huge thank you dun sa nagbigay. Alright, next on the list, guys. This one is a running sneaker gifted to me by Sir Kenneth Go. Again, Kenneth Go, maraming salamat. So this one is the Nike Pegasus Turbo 35. So this one is a running sneaker. Okay. So, actually, before niya pinadala sa akin to, before niya binigay, matagal na akong alam mo yun, yung sinisilip-silip ko. Kasi sabi nila, very comfy daw to. Para siyang boost killer din. Pero when I tried it on, it's very fair, no? Malambot, and then it's really geared towards running. Okay, so makikita mo yung fit niya dyan na talagang meron siyang rocking motion. And one of the better silhouettes or running sneakers ni Nike. To be honest, di ko pa siya talaga nagagawa ng pang-running. Pero definitely by next year gagawa ako ng mga running sneakers na affordable running sneakers or yung parang sneaker battle ko na mas maganda pang running. Pero overall, itong mga to, guys, marami ka na mahanap din sa mga like sitting lang tong mga to. Alright, next, this one is the Nike Element React 87, and this one was one of those sneakers na talagang iniyakan, hindi naman iniyakan, pero alam mo yun, talagang gustong-gusto ko magkaroon. Kaso dahil taga Pampanga ako at di ako makaluwas na Manila para sa release nito mga to sa Commonwealth yata. Commonwealth. Ending, binili ko sa reseller. So, ito yung sneaker of the year ng 2018. Tas with that translucent, so pwede ka mag-sock gaming. Nag-hype to mga to. Nag-hype talaga to nung una. Pero after Nike just pumped the market with different colorways. So, dun medyo bumaba yung resale value nitong mga to. And you can actually buy these for less now. 4,000, 5,000 pesos. Na dating retail lang ito is 8,095. Then nagre-resell sila before ng mga to for 12,000, 13,000. Meron pa nga 16. Pero I was able to cop this one for only 11. Hindi, 10 lang. 10 lang siya. So parang SRP plus 2K. So I was very happy kasi one of the most hyped silhouette in 2018. Especially that's the time na nagsimula ako mag-YouTube. Nagkaroon ako. So parang, uy, eto na. Tayo? Talagang sneaker game talaga. And so on. Tapos bigla nag-flop yung market. So, ayun. Alright. Recent sneaker pickup. This one is, etong tagal ko hinahanap to, guys. This one is the Nike Fear of God Skylon 2. Alright? So, ito, Fear of God. Dahil nahilig ako sa mga Jerry Boys na gaming ngayon. And, yun, huge thank you kay Mrs. kasi niregalo niya yung pambili na ito. Pero babayaran ko pala. Hindi, joke lang. As in, talagang, ang ganda kasi ng mga game, yung mga pormahan ng mga naka-essentials ka. Alam mo, surprisingly, very comfy naman pala itong mga to. Akala ko kasi dahil hindi ako sa Skylon na silhouette. Dahil gusto ko lang siya because it's Fear of God, to be honest, nung una. And then after which, na sinusuot ko na siya, doon ako na-interest. Sabi ko, ang ganda pala ng mga Skylon. So, naghahanap ako ng Skylon ngayon na non-collab. Para meron tayong pang daily use siguro. Ang ayoko lang talaga dito sa Fear of God na to is yung sobrang dami ng suede. Although syempre given collab, ayun yung Fear of God, suede, 3M reflective. Wala kasi ako mahanap na hindi sira yung dito, yung sa 3M niya. So karamihan talaga ng mga FOG na na Skylon 2, especially kapag used mong binili, medyo sira na yung 3M reflective hit niya sa toe box. Pero overall, guys, very comfy. Namimili to ng vibe. Depende kung anong gusto mong i-portray. Pero Jerry Boy Gaming, eto, guys, sobrang ganda nito. Alright, next on the list, Nike Blazer 77 Mids. At nabili ko to sa Nike PH din for $995, of course, at shipping. So parang nasa 5.5. Very simple lang, no? Nostalgic, vintage. Kasi syempre, it's a vintage sneaker. Dahil it's an old technology.
no? Hindi siya yung wala masyadong cushioning, hindi masyadong malambot. Yun nga yung downside dito eh. Pero overall, for me, maganda. Ang dami niyang, very versatile siya. Jeans, alam mo parang naka-plaid ka na pants, pwede to, ang ganda. Tsaka ka lang naka-black na long sleeves or polo. Basta ang ganda nito. Sobrang sulit nito guys. Yun nga lang syempre, if you're looking for comfort, these are not the sneaker for you, no? Especially high cut pa sila. Parang bumili ng Chuck Taylor. Parang ito yung Chuck Taylor ng ng Nike eh. Alright, Air Force 1 time. So, Air Force 1, eto naman, meron akong Air Force 1 na triple white na React. Okay, ito yung React version. Ito yung iba yung midsole, yung mas malambot. Yung React na yung midsole. Ayan. So, ayan, classic sneaker lang siya. As you can see there, wala pa siyang creases kasi once ko pa lang to ginamit. Hindi ko pa siya ulit nagagamit. So, ayan siya. Yep. So, triple white, white and gray, white and platinum siya. And then React yung kanyang insole, as you can see right there. Yung React, sobrang lambot ng React. So talagang naging comfy talaga yung dating hindi masyadong comfy, no? So retail nito is 6,295. So mas mahal siya ng slight than yung regular kasi nga because of the added cushioning. Then after which, dahil sabi ko meron akong triple white, kailangan naman na meron ako ng medyo crazy colorway. So ito impulsive buying lang talaga to. So this one is I forgot ko ano yung pangalan ng colorway na to. Search nyo na lang. And if ever nahanap ko, i-link ko lang sa baba. Pero ito, impulse buy lang talaga tong Air Force 1 na to. In-unbox ko na to kay Boss RD before. And natuwa talaga ako sa kulay. And then sabi nga niya, nag-sell out nga daw to sa Soul Academy. Parang ganun. May nakita lang ako. Once ko lang talaga nakita may nagre-resell nito. Sinubukan ko lang. Sabi ko, kung bibigyan niya to sa presyong gusto ko, kukunin ko. Nangyari, binigay niya. So, kahit di ko siya gusto, napilitan ako na kunin siya. So, okay lang naman. So, ayan siya. And sakto naman kasi dahil off-white yung niya, or medyo beige, or sale yung outsole niya. Tapos lumabas pa yung guava eyes ng Jordan 4 LA Union. So, medyo similar yung kulay. I'm not saying na, alam mo yun, it's a good replacement nun. Pero alam mo, kung wala kang budget pambili ng Union 4, siguro yung vibe lang niya, yung kulay, aesthetic, medyo kuha naman niya. So, kung nagtitipid ka, gusto mo ng vibe na ganun, eto, pwede to. Yun nga lang, I'm not sure kung meron pang iba nagre-resell nito. You can ask if you're wanting to buy. Ang dami niyang materials like suede, cracked leather, tapos may mga fuse overlays. Ang ganda niya. It's a very nice sneaker that was put together. Although nung una sabi ko parang hindi ko masyadong trip, pero after a while alam mo yun, ang ganda pala niyang pormahan din. Just like your normal Air Force 1, these guys are not that comfy, tapos sobrang bulky pa niya. So yun, ako dito pa rin talaga ako sa React na Air Force 1s. Alright, it's time for Air Max. So Air Max, first Air Max natin, this one is the Nike Air Max 1 Sketch to Shelf na niregalo sa akin ni Boss RD last year. So makikita mo yan, yan yung parang history or yung parang pinaka-sketch ni Tinker Hatfield when he was designing the sneaker. Ayan siya, even yung mga, although this one's used, pasensya na, hindi ko nalinis. So ayan siya. So ito yung parang pinaka-drawing ni Tinker Hatfield nung ginagawa niya yung sneaker. So ayun, even yung sulat niya sa loob, yung Nike talagang parang sinulat lang. Ang ganda talaga ng sneaker na to. Yung nga lang, madalang ko siyang gamitin. Madalang ko siyang gamitin kasi puti eh. Next sneaker, ito mga to binigay ni Boss RD to. Triple white na Air Max 90. Yan. So di masyadong kita pero yan, overall ayan siya. Makita mo, triple white na Air Max 90. Essential din na magkaroon ka ng triple white kasi sobrang yung fresh looking lang talaga, fresh lang talaga yung dating mo. Long sleeves polo, pwede siya all around. Ito naman black, binigay din ni Boss RD. Yan, Boss RD, salamat. So ito, ang maganda naman kasi dito, at least kung pang office type, 'di ba? Office casual type, ito pwede to kasi at least it's black, medyo snakeskin leather on that mudguard right there with the gold swoosh, gold details, gold accents. So, ano to? Pero ito yung ultra, no? Ito yung malambot. Or yung parang hindi na siya polyurethane. Sabi nila mas tumatagal itong mga to. So, ayan. I do hope natatagal to. Air Max 1, have a Nike day. Alright. So, ito,
isa to sa mga pinick up ko ng 2019, and for me, one of the most craziest colorway na meron ako as of now, with that parang Barney color, green and ano. Pero alam mo yung loud colorway, dahil di ka makabili na Sakay na loud colorway, di ka makabili ng iba pang like Sean Wotherspoon na makulay. Ito pwede na to. Have a Nike Day, these guys retailed for about 7,000 pesos, pero I got this for just about that price as well. These are not going for anything higher than that right now, pero it's good to have yung one loud sneaker in the collection. So also in an Air Max silhouette. So ayan siya. Ang last kong Air Max na binili, this one is the Nike Air Max 90 in that Vault colorway na remastered. Ayan siya. Ito yung mga recent releases lang, mas malambot na polyurethane. So I do think na mas tatagal to with that air unit. So OG colorway, I was actually wanting to get the Nike Air Max 90 infrared kasi yun talaga OG of the OG talaga yun. Yun nga lang, I wasn't able to cop a pair. Sabi ko nga kung OG lang, at least ito OG colorway naman na. Sobrang ganda, sobrang fresh nito. So grayish and white and Vault color. Sobrang ganda na sneaker na to. Although yung the way na na-deliver siya sa akin, hindi na siya maganda. Link ko sa taas, dito talagang I butchered Zalora kung paano niya deliver yung mga sneakers. Pero alam mo, overall, it's still a Nike Air Max 90 and I still want to keep the sneaker kahit ganun pagkaka-deliver. And yun lahat ng aking mga Air Max as of now. Alright, so we are done. We are done with the Nike line. Grabe, pinag-voice na ako. Sobrang kalat na dito. Kung alam nyo lang, sobrang kalat na. Hindi ko alam gagawin ko mamaya. Alright, so we are down to the final stretch of this video. We are gonna be checking on all of my Jordans in my collection. So, start off muna tayo sa mga Jordan 1. So, sa mga Jordan 1s ko, of course, I do have this Jordan 1 na New Beginnings. Okay, so it's a New Beginnings, kaso pina-custom ko to kay Jeno Cuenco. So if you haven't seen that video, he is yung parang Vic Almighty ng Pampanga. Alright, so I'll link the video on top of the screen. So sobrang galing niya siya yung factory finish. As you can see, we converted this one to look like a Chicago colorway. So he painted the swoosh black, tapos yung wings logo dito sa likod into black, and I switched up the laces to wax laces. Syempre, poor man Chicago, poor man sa, again, middle class perspective. So ito, pwede na to. Although, at least legit pa rin naman siya. It's still a Jordan 1, a legitimate Jordan 1 sneaker. It's just that yung colorway lang talaga. Yun, I switched it up, and I'm okay with it, diba? Walang problema dun, as long as it makes you happy, go for whatever you want. Next, Jordan 1. This one is the Jordan 1 Turbo Green. A huge shout out once again, Boss Kenneth. Go, grabe, nakarami ako sapatos pala talaga sa'yo. So ito, Turbo Green. So, ang story nito, dalawa tong binili ko before. I'm not sure kung basta nakuha ko na to ng 10K kay Kenneth Go before, nung time na hindi pa siya ganun ka-hyped up, and right now it's going for $600 now sa resale market, especially kung brand new dead stock. Sa akin naman, it's worn but it's still in good condition, and I can still sell this one for about 15 to 16,000, I guess, kung trip ko. Pero for me kasi parang I won't wanna let it go at the moment kasi ang ganda kasi talaga ng colorway niya. Sobrang sobrang medyo off-white vibe na sale color. So basta ang ganda, lalo na kapag sila midsole ngayon, medyo mabenta, lalo na yun yung trend ngayon, vintage. Next up, guys, we do have a Jordan 1 Shattered Backboard 3.0, the most hated sneaker of 2019 kasi syempre mataas ang expectations nila dito sa 3.0 kasi syempre it's the third version ng Shattered Backboard, which is one of the most grailed, sought after sneaker sa mga, especially sa Jordan 1 line. Pero biglang ganito yung ginawa nila, mukha daw siyang trash bag or chicken grease. Huge thank you din kay Stevo Escalaboso for the hookup dito sa pair. I got this for retail plus 1,000 lang, so thank you so much. Pero right now, biglang tumaas ang value. So, it's right now selling for about 13 to 14,000 siguro or less. So, ayun, fair enough. Ako, nagamit ko naman na to. Head turner kasi dahil sa kulay niya. Tsaka for me, even if most hated siya, kahit ayaw nila yung kulay, ako, I liked it kasi meron siyang advantage
na ano na kapag naulanan, hindi siya masyadong madadamage kasi alam mo dahil glossy siya, so pwede mong you can wipe it off anytime. So naghanap lang ako ng dahilan para magustuhan ko siya kasi di ko naman afford yung ibang shattered backboard. But overall, after a while, nagustuhan ko na talaga sila, and that's why I'm still keeping my pair. Next one, this one is the Jordan 1 Game Royal. Ayan, so I got this SRP plus 1 key pero used. Okay, so dahil OG colorway, Chicago color blocking, sobrang sobrang marami may gusto nito before. Tumaas din ang resale value nito. Pero ako naman kasi ako talagang, you know me, I rock my sneakers. I rock all of my sneakers. Ngayon nagustuhan ko to kasi parang ito yung poor man's na fragments. So sa fragments kasi black lang yung dito, tapos blue na siya dito. Parang poor man's fragments, that's it, no? For a factor of the cost ng isang fragment, I won't pay 100,000 pesos for a sneaker. Kasi parang syempre kanya-kanyang trip yan. If you have the money, go for it. Pero ako, if I'm only after the vibe as well, and at the same time, syempre, Jordan 1 siya. So, ito okay na sa akin to. Again, middle class perspective. Yun, one of the most used Jordan 1s din sa collection ko. Di ko alam, sobrang gusto talaga tong Game Royal na to. And then, of course, this one, my first ever Jordan 1. Ayan. Actually, hindi pala. Pangatlong Jordan 1 ko to. Pero, yung dalawa kasi pinagbebenta ko eh. Tapos ito, dahil OG colorway siya, so kinip ko talaga siya. This one is the Jordan 1 Shadows. Favorite sneaker ko, so hindi ko siya let go. Then, OG colorway still is, alam yan, it's not dead stock, nagamit ko siya, pero as you can see right there, still in very, very well-maintained condition. I switched up the laces to wax laces. Ang ganda niyang nakikita. So, ayan, Shadows, men. Tsaka right now, tumaas din ang resell ng mga to sa StockX. Pero syempre dahil di siya DS, hindi na siya ganun kataas. Pero it's gonna, if ever selling wise, I might be able to sell this higher than nung nabili ko siya. And I only got this for SRP plus 1K. So, you'll never know talaga sa mga sneakers, no? Alright, next sneaker, Jordan 12. Yan, Jordan 12 Taxi, my childhood sneaker. And 3 taon ko na pong sinasabi. 3 taon ko na sinasabing paparestore ko to, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nagagawa. Pero dahil magkakilala na kami ni Jeno Cuenco, Boss Jeno, restore na natin to. So, talaga meron tong nostalgia sa akin. It brings back so much memory, especially nung elementary days na talagang feeling ko pag naka-Jordan ka, parang ang taas mong tumalon or something. So, ito yun. So, this one is a size 11. Sobrang laki pala niya sa akin. Dapat pala 10.5 lang. Pero, okay lang. And at the same time, nung binili ko to malinis, walang sole separations, maayos. Then, the moment na ginamit ko siya, talagang nag-crack na talaga yung mga panels niya sa gilid. Lahat ng gilid pala, guys. Lahat ng panels, left and right, nag-crack. So, di ko na siya nagamit. Once ko pa lang ito nagagamit. So, I'm hoping na by 2021, ma-restore at magamit ko na to dahil sobrang favorite yung sneaker na to. And yung nostalgia na this one brings sa akin nung bata pa ako na ito yung favorite sneaker ko. As in, pinambabasketball ko talaga. Wala akong pakialam sa gagamit kasi Jordan eh. Alright, next sneaker. This one is the Jordan 13 Bread. Yes, man. So, Jordan 13 Bread, actually, medyo bad trip, tagal ko hindi nakikita to eh. Ngayon ko lang ulit nilabas sa box. So, ito, Jordan 13 Bread. This one is the 2017. So, this one is the reflective 3M material dito sa gilid. Actually, guys, ito sinwap ko lang to sa Jordan 11 ko dati. Dahil naghanap talaga ako ng bread na colorway at wala akong mahanap. So, ito naman next best thing, no? The good thing is hindi siya ganun kataas ang resale value. Pero I'm not sure right now. I haven't checked. Pero marami nagkasabi this is the most unwearable Jordans so far, no? I'm not sure. Although, dahil siya, OG, din sa akin to, may nostalgia din sa akin kasi that time Utah Jazz ang kalaban nila dito. And then he suddenly switched to yung Jordan 14, yung last shot. So, hindi siya nanalo ng championship wearing the 13s, pero definitely nagamit niya, especially in he got game against Utah Jazz, I think, or yung a year, pero laging Utah Jazz yung nakakalaban nila that time eh. Alright, down to the second to the last stretch. This one is the Jordan 11s. Alright, so let's start off with my Jordan 11 Space Jams. Alright, so eto sobrang yellowed na nito at hindi ko pa siya nagagawa ulit ng video at may sole separations na siya. So, ayan, nagka-sole separate siya. Actually guys, may nag-comment recently sa mga videos ko. Recent release lang daw to, bakit daw nag-sole separate. These guys released, I think, in 2016. Siyempre, what do you expect?
this sneaker was really worn. Ako ginamit ko talaga to. Like, madalas ko tong gamitin noon. And at the same time, syempre, lagi siya nalilinis. Kaya nag-sole separate siguro siya. I don't really know. Pero paparestore ko rin to. Papariglo ko na lang. That time kasi nakuha ko to, sobrang dumi niya. So, I'm not sure kung anong ginawa ng previous owner dito. Pero nung binigay sa akin, sobrang dumi niya. Feeling ko na pang ulan nila to. Yun lang. I think yun yung reason bakit mura niyang binigay. Na pang ulan nila kasi medyo may konting amoy siya. Na parang, alam yung medyo basahan. So, nakuha ko lang to na medyo mababa. Tapos yun, nilinis ko na lang. And then ending, eto na siya. It's still here. And yun, okay pa rin ang patent leather as you can see right there. If you wanna know how to shine patent leathers, I'll link a video on top of the screen. Kung saan nilinis ko to. This one is the Jordan 11 Low. This one is the bread colorway. At nabili ko to, steel lang din, steel price. Pero nagustuhan ko to because of the patent leather kasi alam ko magagawa ko siya ng content, no? So, na-shine ko to from dating dull, wala nang shine na patent leather. Ngayon, dahil it's been, I guess, a few months already or 6 months or more na hindi ko to nagagamit. Pero that's the time na nalinis ko siya or shine ko yung patent leather niya. Of course, last on the Jordan 11 is this Concord. Syempre, dapat magkaroon tayo ng Concord. Nostalgic din sa akin to. Grade 5 to Grade 5 Orlando Magics. Or grade 5 or grade 4. Basta Orlando Magics yung kalaban nila dito. So, ayan yan talaga yung natatandaan ko nung bata ako. Yung Concord purple na yan. Ayan. Tapos naka-shorts ka. Ang ganda, sobra. Syempre, pag Jordan head ka talaga, like it really reminds you of your childhood. Ang hirap i-let go ng mga pairs na yan, especially if it brings back so much memories nung kabataan mo. This one has the 45 at the back. So, ito yung 2018 release with the higher cut patent leather. Nakuha ko lang din to ng magandang presyo. As in, steel lang din. Kaya hindi ko na pinatagal. Kinap ko na siya kagad. Once ko pa lang to nagamit, ang malupit pa dun, sa video pa, hindi ko man siya nagamit na pang casual. Like yung hindi ko pa siya nagagamit talaga. Pero kaya as you can see there, talagang minimal lang talaga ang yellowing niya sa kanyang bottoms. Yun. So, yun ang aking mga Jordan 11s. Alright, so my last sneaker pickup for 2020, guys. This one is the Jordan 4 Fire Red that just released last November 28. And kakadating lang niya this week or last week. Or yeah, mga last week. So, ayan, one of the most, para sa akin, parang akala ko nung una parang pinakamalas na sneaker na nabili ko. Kasi late nang dumating, tapos di ko man na-review. Ang goal ko lang naman kasi kaya kinap ko to was to review tapos resell sana. Kaso dahil nag-sit yung mga pairs, resell right now is not doing good on these guys. Parang SRP plus 1K lang or something. Or minsan baka less. I don't know. Tapos ang dami na nakapag-out ng review neto. So, parang naging worse siya. Pero nung nasukat ko na siya, guys, doon na nagbago yung isip ko. So, ayan. So, this one is the 2020 version with that Nike Air dito sa likod. And I'm very happy with this sneaker. Kahit ganun, okay na ako dito. Although this one does not give me any nostalgia. Like, nung 1989 na na-release kasi ito, syempre, 3 years old pa lang yata ako nun. So, wala siyang sa akin. Ito talagang 10, 11, 12, 13. Yun talaga yung sa akin. Yeah, I'm gonna keep this for now. And let's see what happens with the resale market after, I don't know, probably a few years. Wag lang sana mag-crumble itong Jordan 4. Alright guys, so there you have it. Ayun lahat ng aking sneakers in my collection. I have konti na lang. Konti na lang. Pero, ayun, I do thank you if you've reached this point of the video. Maraming salamat for sticking up until this point. Maraming salamat at nandiyan ka pa rin. And it's been a year. It's been 2020, one of the most toughest year in our history. And of course, syempre, if you like this video, please go ahead and smash that like button dito sa baba para matulungan niya yung algorithm. It helps the channel a lot. And kung bago ka dito and you're looking for sneaker content, please make sure that you are subscribed to the channel for more videos just like this. So yun muna for the meantime, guys. Maraming salamat and happy holidays. I'll see you on the next one. Peace, guys!